Kabanata 3, Hope. Hindi na ako masyado nagsalita ulit dahil sa kahihiyang natamo. Iniisip ko, hindi ako gustong kausapin ng mga tao rito dahil sa nakaraan ni Mami at ni Tito Achilles? But that would be weird, right? Hindi naman siguro buong Castiglione ang nakakaalam sa nangyari, kung ano man. I glanced at Jackson, who's now talking to my cousin. Tahimik lang akong tumayo roon sa likod ng sofa. Mabuti na lang at hindi na rin naman nagtagal si Kael. Nagpaalam din siya kaagad while I can't even say my proper goodbye dahil sa kahihiyang natamo. That was why he didn't want to be friends with me. My mother is his father's ex-lover. Hindi ko man alam ang nangyari noon, but I know my mother way too much. She's cruel to the people who hurt her. I wonder if they experience cruelty from her because of that. Hindi ko sila masisisi kung ganoon. My mom is selfish at times. Mababa rin ang tingin niya sa mga taong hindi pareho ang estado sa amin ang buhay. Napaisip tuloy ako buong biyahe pa uwi. Paano nagustuhan ni Mami si Achilles Riego kung ganoon? I don't wanna judge, but based on the look of their house and the job he's in, I don't think my mother would even care to look at him at all. Nawala rin iyon sa isipan ko nang makita si Daddy sa mansyon. I ran to him and hugged him so tightly. Magdadalawang buwan na simula nang nagkita kami at puro tawag sa internet lang ang natatanggap ko sa kanya. And the look on his smiling face when he saw me tore my heart apart. Daddy! Nanginig ang boses ko. How's my rebel daughter? He whispered jokingly. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Madalas akong excited na makita siya kapag matagal kaming nagkakalayo, pero hindi naman ako ganito ka-emosyonal. Ngayon lang siguro sa dami ng nangyari sa akin. I pouted at him. Hindi ako kailanman nagrebelde. That was the first time I rebelled and he's joking about it. He was smiling from ear to ear, but for some reason, I can sense the cold sadness in him. I miss you so, Dad. Sabi ko. I missed you more, sweetie. How's your vacation? Mas lalo lang akong napaiyak. Dahil alam ko kay Daddy, hindi ko kayang pekein ang nararamdaman ko. I hate this place so much that I couldn't express it through enough words. Oh, he hugged me tight. Dad, please tell Mami na uuwi na ako ng Manila. Hindi na po ako magbo-boyfriend. I've learned my lesson well. I don't want to be here. I said in tears. Hinagod niya ang buhok ko at ang likod. I can sense his sympathy for me. Madalas niya akong ipagtanggol kay Mami pero sa huli, si Mami pa rin ang masusunod. Maybe your Mami wants to have you here too. Ilang taon din siyang mag-isa rito, Amber. Umiling ako. Hindi ako naniniwala na pwedeng ganoon ang rason niya kung bakit ako nandito. She just wants me far from Harper and my friends. Pinalis ko ang mga luha sa aking mga mata. Daddy, I don't want this place. I hate it. Please do something. Hinarap ko si Daddy. Malungkot niya lang akong nginitian. In the midst of hot tears pooling in my eyes, I realized that my dad had been working too hard for the past months. Ngayon ko lang siya nakitang mabuti. Bukod sa mga kulubot sa mukha, his hair is getting gray and he looks so exhausted. Hindi ka ba nare-relax dito, anak? This is a nice place for a vacation. But Mommy isn't planning for my vacation, Dad. He smiled sadly. Unti-unti kong pinigilan ang sarili kong magreklamo. Kailangan din ba ng bakasyon ni Daddy? Does this place make him relaxed? Does this place make him happy? I will try my best to convince your mom. In the meantime, will you treat your stay here as a vacation? Bumuntong hininga ako. Tumigil ng ilang sandali kay Daddy bago unti-unting tumango. Do you need a vacation? How's work? Mas lalo kong nakitaan ng pagkapagod si Daddy. Matanda ng mahigit 10 taon si Daddy kay Mami, kaya natural lang na mas matanda siyang tingnan sa kanilang dalawa. But this time, I think he's really getting older and older with stress. Hindi niya kailanman sinabi sa akin ang mga problema niya sa trabaho, pero may alam ako. I often hear my parents fighting. Hindi ko nga lang alam noon kung ano ang pinagmulan ng mga away nila, pero alam kong may ganoong pagkakataon.
I also noticed how we started cutting off expenses in our Alabang mansion. Galing sa 15 kasambahay, naging 7 na lang. The economic crisis may be doing bad things to the money my dad invested. Noong nakaraang taon, na-bankrupt ang isa sa mga bangkong pinaglaanan niya ng investment. The return wasn't that large compared to the money he invested, but he gambled it with another investment na nauwi ulit sa isang bankruptcy. Oh, it's all fine, darling. Don't worry, okay? Kumusta po yung investment niyo sa Singapore? It's fine, Iha. He assured me. We can just invest it in our own business, Dad, instead of putting it in someone else's, sabi ko. Huwag mo nang isipin pa ito, Amber. I don't want to add on to your mom's stresses in handling such businesses. Maybe in your time, anak. It's nice to see that my dad is here now. At least, hindi naman ako ganoong kabored na tulad noong nagdaang mga araw. I have someone to talk to and to laugh with. Yun nga lang, pagkatapos ng 1 linggong pananatili madalas sa mansyon, sumama na siya kay mami sa mga meeting para sa hotel, kaya naiwan ulit akong mag-isa. Hindi na ulit kami nag-usap ni Harper. Hindi siya nagre-reply sa mga messages ko. Noong una, akala ko dahil nagbabakasyon pa siya. Kalaunan, nang magsisimula na dapat ang klase, natanto kong ayaw niya lang akong kausapin. Seeing my friends happy and meeting on social media leaves a bitter taste in me. Mas lalo lang akong nalulungkot dahil sa inggit na nararamdaman, while I am here living in a lonely big mansion. Nakakainggit ka nga eh. Matagal ko nang gustong tumira sa harap ng dagat. If I graduate, I will surely buy a property near the sea. Iyong akin talaga. Si Philly, pampalubag loob. But I don't like swimming or hanging out on the shore, I said bitterly. It's fun. You should try it sometime. Manood ka ng sunset and sunrise. It's relaxing. I know she's just trying to cheer me up because of my situation. Kahit na rin naman anong reklamo ko, wala na akong magagawa. This is what it's going to be from now on, and I just have to live through each day with it. Nagsimula na ang pasukan. Hindi ako kailanman naging ganito katakot. I was always excited to go to school, but for this one, I am not. But, like I said, I have to live through all of it each day. Pumasok ako sa eskwelahan. Nagulat ako sa dami ng estudyanteng naroon. It only makes sense though. Ito ang pinakamalapit at natatanging kolehiyo sa buong lalawigan. Kaya maaaring dumadayo pa ang iba para lang mag-aral dito. Nagkukumpulan ang mga estudyante kung saan-saan. Hindi nga lang nakakatakas ang tingin na ibinibigay sa akin. Maybe they find a new face a bit too much that they couldn't even respond to my small smiles. Saan ba ang susunod mong klase? Baka pareho tayo. I asked a seatmate pagkatapos akong nagkaroon ng pag-asa nang suklian niya ang aking ngiti. Sasagot na sana siya pero hinatak siya ng ilang kaibigan dahilan ng mabilis na pag-alis at bigong tingin sa akin. Nagsialisan na ang mga kaklase sa classroom ko habang mag-a-arrange pa ako ng mga gamit papasok sa shoulder bag na dala. Mapait akong tumingin sa mga huling lumabas. Even the boys don't return my smiles at them. Sometimes I hear them murmur things that I think is about me pero hindi ko naman naiintindihan ang connection ko. Baka masyado na akong nag-overthink dahil sa trato nila sa akin? I sighed. This isn't healthy anymore. Maybe I should find a way to relate to these people. Ano bang madalas na ginagawa nila? Should I join groups in this school? Where do the students usually hang out? Groups! Yes, that's it! Ballet groups, dance groups, art groups, photography. Sa mga nadaan ng bulletin board, nagbasa ako ng mga tungkol sa clubs at grupo. May nakasaad naman doon kung kailan pwedeng sumali. I smiled. I felt a positive vibe in joining the dance group. I saw a picture of their club and some of them are from the higher years. Maybe they can be friendly towards me. Pagkatapos noon, dumiretso na ako sa susunod at huli kong klase. It was a small room with enough chairs for the number of students. Dahil pagdating ko, 2 na lang ang upuang natitira at pareho pang nasa likuran iyon. Palapit na ako sa unang upuang nakita nang biglang nilagyan ng bag ng katabi nitong babae. I said when she didn't explain her sudden move. Malilate ang kaibigan ko, kanyang upuan to.
Maghanap ka na lang ng iyo. I nodded. Pupunta na sana ako sa isa pang upuang nakita kanina pero inupuan na iyon ng isang lalaking estudyante. When they saw me looking at the chairs, they all laughed together. Dumating na ang lalaking propesor. Nagulat ako nang nakitang pareho ang propesor namin ngayon sa naging propesor sa General Inorganic Chemistry. Settle down everyone, he announced. College algebra ang turo ngayon, kung hindi ako nagkakamali. Kinabahan agad ako dahil wala akong mahanap na upuan. Tumingin ang prof sa akin kaya lumabas na muna ako para maghanap ng upuan sa kabilang silid. Luckily, hindi pa nagsisimula ang nasa kabilang classroom at marami pa silang upuan. I need a chair. Can I have one? Bago pa ako matapos sa pagpapaalam ng ganoon sa estudyanteng nag-aabang sa pintuan, umalis na siya na parang walang narinig sa akin. Kinuha ko na lang agad ang upuan at dinala sa kabilang silid. It was heavy so I couldn't carry it very well. Naririnig ko nagsisimula na ang professor at nahuhuli na ako sa pinag-uusapan tungkol sa syllabus. The indifference isn't only true to the students of the school. Dahil sa pang-apat na araw ko sa eskwelahan, naramdaman kong kahit ang matandang professor ko, hindi maganda ang tingin sa akin. Are you listening to me, Miss Sevilla? His voice thundered. Nangangatog akong tumigil sa pagsusulat at inangat ko ang tingin ko sa kanya. I am taking down notes kaya nanatili ang mga mata ko sa notebook habang nagsasalita siya. Yes, sir, sabi ko sa matandang Ginoo. For the past days, I noticed you're always busy scribbling things in your notebook and not listening to me. Masyado kang mayabang dahil lang taga Maynila. Nagtawanan ang aking mga kaklase. Uminit ang pisngi ko sa natamong kahihiyan. It's one of my major subjects and I'm a bit anxious because I didn't have an accounting course back in senior high, so I need to jot down his used terms. Umiling ako. He snatched my notebook out of my hand. Binasa niyang mabuti ang mga sinulat ko. Pagkatapos, binaba ulit at tumikhim bago nagpatuloy sa topic kanina bago ako pinagalitan at pinahiya. Mabilis pa ang pintig ng puso ko sa takot at kahihiyan. Nanginginig ang kamay ko nang inayos ang notebook. I watched our professor say more about the subject, then I realized I deserved an apology. He thought wrong of me. He humiliated me for a wrong judgment. How cruel! Gusto ko magsalita pero natatakot akong walang makakaintindi sa sasabihin ko. People here are indifferent, if not rude, towards me. If I get mad at my professor, nobody will ever understand why, kahit pa may punto ako. Ganoon nagdaan ang bawat araw. In some cold rainy days, I would stay a bit longer in my bed, wishing that I get sick so I won't have to go to school. Sa huli, ako pa rin ang magdurusa dahil sa pagiging late at sa mas matinding pamamahiyang ibibigay ng prof ko. Mommy, I want to go back to Manila, I said when we had lunch in a peaceful Sunday noon, sa harap ng dalampasigan. 3 linggo na ako sa school na iyon at ni isang kaibigan hindi ako nagkaroon. Ang mga mahabang conversations ko sa mga prof lang. Ang iba sa kanila, kung hindi awa ang nararamdaman para sa akin, wala namang pakialam. Nandito tayong 3, Amber. Hindi ka ba masaya na magkakasama tayo? Your dad likes it here. Marem. Dad cut her off. That's okay. If our daughter wants to go back to Manila, we should consider it. Natahimik ako nang nakita si Daddy. Somehow, he looked younger than last month, noong kadarating niya lang dito galing trabaho. Nagilty tuloy ako sa gustong mangyari. I'm too selfish. I know, but you're more relaxed here. Bakit hindi si Amber, hindi ba? I just think that I'm finding it hard to get a friend here. Iyon lang naman po. Bigo kong sinabi. That's because you're a city girl. Hindi makaka-relate ang mga kaklase mo sa'yo. You're in your adjustment period. In time, you will know how to deal with them. Paano kapag hindi, Mami? Paano kapag ayaw lang talaga nila sa akin? They will like you, Amber. You're my daughter, and the Galvez family is powerful here. Kung hindi sila nanliliit kapag nariyan ka, o namamangha dahil maganda at mayaman ka, baka na-insecure ang mga iyan, okay? Don't worry about it. So, I would have to put up with all of this, huh? I guess I don't have a choice. Sa cafeteria ako kumakain ng merienda o lunch. Mag-isa ako sa upuan ko lagi at tahimik na lang doon. Minsan kung puno ang cafeteria,
Umaalis na lang ako at maghahanap ng ibang lugar na pwedeng kainan. Minsan ko na kasing sinubukan noon na tumabi sa ilang estudyante o di kaya'y kaklase. Nawawalan ako ng gana, tara na nga! Linya nila. O minsan, may tatabi pa kasi mamaya, kaya hindi ka pwede rito. Sabay tawanan. If it only happened once, I would say that their response were sincere and I am just mistaken. I sighed as I looked at the schedule of the booths for the upcoming assembly. Doon gaganapin ang orientation sa mga clubs. Doon ka rin hahanap kung gusto mong sumali sa kahit anong club. Narinig ko nga nag-aaway daw si Rowena at Katarina, as if they have a chance. I heard madalas silang magkasama noong taga-Kalibo na nanalong. Hindi, si Polly ang madalas niyang kasama ngayon. Baka dalawa girlfriend niya. Hindi siya ganun. Kahit gwapo si Jackson, hindi siya ganun. Kapag girlfriend ka niya talaga. Walang iba. Nilingon ko ang narinig na nagsalita. I tried to smile but they all hushed down and ignored me. Tinapos ko na lang ang pagtatype ng schedule sa cellphone ko bago dumiretso sa huling klase sa araw na iyon. I wasn't late but the whole class was already inside the classroom nang dumating ako. I thought Sir Ruben, our professor, is already in kaya nagpanik na ako. Nahihirapan pa naman ako maghanap ng upuan sa klase na ito. Laking gulat ko nang nakita kung sino ang nasa loob at kung bakit mas tahimik at mas maayos ang klaseng iyon kumpara sa dati. Jackson Riego is on the platform, wearing a navy long sleeves rolled up to his forearm. Hindi ko alam kung ilang segundo akong panandaliang naestatwa sa harap bago nautal sa pagbati. Good afternoon. Dumiretso ako sa nakitang upuan. My classmates are already answering on their whole sheet of paper. Nasusulyapan ko nasa number 5 na ang lahat. Kumalabog ang puso ko at diretsyong naupo sa isang upuang nakitang bakante. Excuse me? May nakaupo na riyan. Paparating na siya rito. The girl beside me whispered. Nabitin ang pakiusap ko dahil sa medyo galit na ekspresyon ng babae. Napatingin ako kay Jackson na nakatingin sa akin. He is standing so tall in his all-dark attire. He was impatiently waiting for me to settle down. I can almost sense his annoyance when I stood up to find another seat. Dumiretso ako sa isang nakitang upuan pero bago pa ako nakaupo, muli akong binara. May nakaupo na diyan, parating na ang kaibigan ko. Sabi ng isa pang babaeng kaklase. I heard her group of friends chuckle somewhere. Ganoon din ang sinabi ng mga ito noong nakaraan. Kumuha pa ako ng upuan sa kabilang silid pero natapos na lang ang klase, hindi naman dumating ang tinukoy nilang kaibigan. Let her sit there, Miss Abad. His low voice boomed the room. Bumaling ang mga kaklase ko sa amin. The girl eyed me angrily before she smiled to Jackson. Pero sir, si JM kasi malilate daw. The girl insisted. Let JM find a seat when he arrives. Napilitan ang babaeng paupuin ako. Umupo ako roon at sumulyap sa mga kaibigan niyang pare-parehong matalim akong tinitigan. Wisit na babae. I heard some of them murmur. Kinabahan ako. I have never been treated this way my entire life. And I don't know it felt this way. Sa sobrang kaba ko, hindi ko na halos maisip kung ano iyong mga kukunin ko sa bag ko. Number 6. Jackson said, continuing whatever his quiz is about. I swallowed hard. Nanginginig ang kamay ko habang kinukuha ang ballpen at papel. Sarap sa bunutan, humantayan mamaya. I heard some of them whisper again. Kaba at takot na ngayon ang nararamdaman ko. Samahan pa ng mga tanong ni Jackson tungkol sa huling topic ng subject. Hindi na ako makapag-isip ng maayos. I don't know why he's here or why he's replacing Sir Ruben, and that's my least concern now. It's a 30-point test with the last 10 a critical problem solving. Halos maubos ang nakalaang isang oras sa klaseng iyon dahil sa quiz niya. Natagalan ako dahil sa dami ng iniisip. Isa-isa nang naglabasan ang mga classmate ko pagkatapos nilang sagutan. Paminsan-minsan, napapatingin ako dahil casual nilang kinakausap si Jax. Kuya Jax! Sir! Sabay tawa ng dalawang babaeng nagpasa ng papel. I saw Jackson smile darkly at them. Pumikit ako ng mariin at muling binasa ang problem para mas maintindihan ko. Kailan daw mo okay si Sir Ruben? Sana ikaw na lang ang teacher namin lagi. Huwag ka na lang magsabo. Halos pukpukin ko ang ulo ko dahil imbes na ang problema ang pumasok, mga sinasabi pa ng estudyante ang naririnig. 5 minutes left.
he announced, and I'm still in number 26. 5 numero ang hindi ko nasagutan, and I'm sure it's an immediate wrong. Kung 5 pa ang hindi ko masasagutan, I will have less chance to get a good grade. Abot-abot na ang tahip ng puso ko. Mas lalo tuloy akong hindi makapag-isip na maayos. My classmates are now a bit too loud because they are all done. My breathing is labored as I scribbled my solution on the scratch paper. Tumayo na ang grupo sa tabi ko at nagbasa na rin ng papel. 27. Muli ako nagsulat ng solusyon nang biglang lumapit ang katabi ko para kunin ang naiwan niyang bag doon. Aabangan ka namin, sabunutan tayo ano, ha? She said. Sa gulat ko, napatingin ako sa kanya. She looked so pissed and angry. Mas lalo akong kinabahan. The fear reverberated within me that I couldn't think clearly or write much. Kakalbuhin kita pagkalabas mo. Pinahiya mo ako, she said before walking out of the classroom. Namimilog ang mga mata ko habang tinitignan ang papel. Hot tears slowly formed in my eyes. Mabilis kong pinalis iyon dahil lumalabo ang mata ko at hindi ako makapagsulat ng maayos. But then my heart is so scared that I couldn't stop my labored breathing. Sinulat ko ang sagot sa number 27. I solved the number 28 swiftly. Sa sobrang kaba ko, hindi na ako makapag-isip ng maayos para sa 29 at 30. Mas lalo lang akong nawala sa sarili nang nagtayuan ang natitirang classmates ko at nagpasa na ng papel, leaving me almost alone. Jackson looked at his wristwatch, and then me. Nanuyo ang lalamunan ko nang natantong na ubos na ang oras ko. I gave up and put my answer for the last 2 items. Tumayo ako at nahulog ang mga ballpen dahil sa sobrang kaba. Narinig ko ang mumunting tawa galing sa labas. Nilingon ko ang pintuan sa likod at nakita kong naroon nga ang grupo. My chest hurt so much from the loud boom of my beating heart. Bawat hakbang ko paharap, nangangatog ang binti ko. Nang ihatid ko ang papel at tinanggap ni Jackson, mabilis akong tumalikod. I was also stiff when I went back to my chair. Inayos ko ang mga gamit ko sa nangangatog na mga kamay at mga matang puno na ng nagbabadyang luha. Miss Sevilla. Jackson's baritone made me jump. Nanginginig ang labi kong suminghap bago bumaling sa kanya. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa akin. Dark gray eyes bore into me intensely. Arrange these papers. Utos niya bago niya iniwan ang mga papel at bumaling sa labas. Tumango ako. Hindi na ako nakapagsalita. I was so relieved to be asked to do that. Pakiramdam ko kapag lumabas ako ngayon, masasaktan ako. Lumapit ako sa kanyang desk at isa-isang inayos ang mga papel. Nilingon ko ang labas at hindi ko siya nakita roon. I swallowed and arranged the papers properly. Nang pumasok ulit si Jackson, bumaling ako sa pangalawang pintuan sa likod at nakita ang pag-alis ng grupong nag-aabang sa akin. Umawang ang labi ko. Nilingon ko si Jax. He was looking at me intensely before his eyes went to the papers and his jaw clenched. Are you okay? He asked. Nanatili ang mga mata ko sa kanya. Tumango ako. Tears pulled in my eyes realizing a bit. Pero baka naman hindi. Baka mali ako. Anong sinabi nila sa'yo? He asked. Kahit naisipin kong may ginawa nga siya, nagulat pa rin ako nang nakumpirma iyon. Pinalis ko ang luhang lumanda sa aking pisngi at sinagot siya. Mag-aabang sila sa akin. He watched me with dark, domineering eyes. His lips twitched. I sensed annoyance. Stop crying. Sorry. Sabi ko at huminga ng malalim. He licked his lower lip. Nag-iwas siya ng tingin sa akin. Umalis na sila. Titigilan ka na ng mga iyon. You should tell your prof whenever things like that happen. Hindi ako nagsalita dahil sa ibang pagkakataon, kahit ang prof mismo, masama ang tingin sa akin. He sighed. Dalhin mo yan hanggang sa makarating ako sa faculty, he said. Napaangat ako ng tingin. Nag-ayos na siya ng gamit at umambang aalis na. The faculty room is far from here, near the gates of the school. To be with him until there means I will be safe until there. Mabilis kong hinagilap ang mga gamit ko. Lumabas na siya ng classroom. Tumakbo na rin ako palabas at sumunod na sa kanya dala ang mga papel. Huling klase na ito kaya normal na wala o kokonti na lang ang estudyante sa buong campus. I couldn't check on them because I am busy watching his back from where I am.
Diretso ang lakad niya, tila alam na alam ang ginagawa. He's very tall and that's something because I am 5'7". He's lean and muscular enough. Mabango rin dahil naaamoy ko siya habang nakasunod ako. I swallowed and tried a normal conversation kahit nasa likod lang ako. May sakit si Sir Ruben? Tanong ko. He met an accident. Na paano si Sir? Medyo nagulat ako. Motorbike accident. Kinailangang operahan ang braso niya. Bahagya akong kinabahan at naawa para sa professor. Among all my profs, he was the nicest of them all. Hindi ko na namalaya na nakarating na kami sa faculty. Nagulat na lang ako, tumigil siya sa paglalakad at hinarap ako. I got a small heart attack. The remnants of it is flattering feelings as I watched his gray eyes dilate as he looked at me. I chuckled a bit para ibsan ang awkwardness dahil sa nangyari. Kinuha niya ang mga papel na dala ko nang hindi ko pa binibigay. He watched me a bit bago umambang aalis. Thank you, he said in a formal tone. You're welcome. Pinagmasdan ko siyang humakbang papasok ng faculty at muntik nang nahuli ang tanong na gumugulo sa isipan ko bago ako muntik nang nabunggo sa kanya. Jax, I called softly. Nilingon niya ako. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mga mata. Now I saw some members of the faculty watching us. Ikaw rin ba ang magtuturo sa chemistry bukas? I asked. Maybe not. I can take morning classes for Ruben. Oh, malungkot ko ang tinanggap ang sagot niya. Umigting ang panga niya habang inaabangan kung mayroon pa akong sasabihin. Nahiya tuloy ako dahil inabala ko pa siya. Naiingisda ako ng madaling araw. He reasoned huskily. But I'll see if I can do that. Nabuhayan ako ng loob doon. I smiled at him. My hope is alive. Sige, sabi ko nang medyo masigla. Sana ikaw. His lips parted a bit and then he nodded. Dumiretso na siya sa loob ng faculty nang hindi na nagpapaalam sa akin. Ngumiti ako. My heart felt a little bit lighter now. Sana siya nga. At least I have someone